Kung gusto mo na mag-grow ang kanyang pagmamahal, mag-grow yung kanyang feelings sa'yo para maging mas full yung binibigay niya na attention, pagmamahal, or whatever. Para maging mas faithful siya sa'yo, para maging mas committed siya sa'yo. Ito may advice ko sa'yo. Mag-focus ka sa mga maliliit na bagay. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng 50 na small things na kung saan sobrang makakatulong. At ito talaga yung mga foundation ng mga successful o mga relationship na pang forever. Na talagang ramdam nyo yung pagmamahalan sa isa't isa. Yung masayang relationship. Alam nyo ba na ang mga successful na business ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay? I doubt kung merong naging successful na malaking business agad. Except kapag yung may-ari nun ay talagang marami ng mga ibang businesses. Marami ng alam na business. But lahat ng bagay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Kasi yun yung tamang process. Even tayong mga tao, nagsimula tayo sa pagiging bata hanggang sa pagtanda. Yun ang isang natutunan ko sa buhay na hindi pala biglaan na andyan lahat. Ganon din sa love. Kung gusto mo na merong kang ma-receive na malaking pagmamahal mula sa partner mo, sa taong mahal mo, sa crush mo, or sa isang lalaki, ay make sure na mag-start ka sa mga maliliit na bagay. Mag-focus ka sa mga maliliit na bagay and it will help you. It will help him also to find his love for you, to find his affection for you. Okay? So proceed na tayo sa number 1. Attitude free. Alam nyo ito, kapag ang isang lalaki talaga, ang isang kinaiinisan namin, ay yung attitude na babae. Yung ang hirap maintindihan yung kanyang ugali. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabi na makipag-break na siya sa'yo or aayaw na siya sa'yo. Pero hanggat maaari, kaibigan, kung alam mong ma-attitude ka, please, i-correct mo. Alam ko, andun na yung idea na sasabihin nyo, kung talagang mahal niya ako, di tatanggapin niya ako, maging sino man ako. Talaga? Okay. Kung yun ang gusto mo, well and good. Kung nakaka-receive ka ng pagmamahal, ng sapat na pagmamahal kung saan kontento ka, then continue mo. Pero, kung hindi, baka yung attitude mo. Ayaw kasi ng lalaki ng mga attitude. Nakakasira po ng mood, nakakasira ng vibes, nakakasira ng atmosphere. Yung babae yung attitude. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ang kabaitan mo. Andun na yung maganda ka, andun na yung sexy ka, but at the end of the day, ang hihanapin ng lalaki ay yung mabait na partner. Ang hanapin ng lalaki ay yung babaeng nakakaintindi. Ang babaeng may puso. Kasi hindi naman katawan palagi, or hindi naman yung katawan ang center ng relationship, kundi yung puso. Alam mo, kahit na sexy o maganda ka, andun na lahat, may pera ka, kung nalaman niya na hindi ka mabait, I'm telling you, isang factor ito para ma-fall out of love siya sa'yo. Promise. Proceed na tayo sa number 3. How open you are. Alam mo, ito yung maliit man to sa tingin nyo, hindi napapansin ng lahat, ng karamihan. Pero, ang isang hinahanap naming mga lalaki ay yung babaeng open. Open-minded. Open sa mga suggestion. Open na makorek. Open na makinig. Open. Hindi lang sa gabi na magbubuka ka o mag-open, kundi open yung kanyang puso at isipan. Hindi ko sinasabi na i-open mo totally, na wala ka ng defense or kasi baka may scam ka. I mean, dito is it open-minded, hindi sarado, hindi masyadong sensitive, kundi open-minded siya. Ayos? Okay na? Proceed na tayo sa number 4. Ito. Your natural smell. Magandang magpabango. Maganda kung ano man yung gusto mong pabango. But at the end of the day, hindi naman always na meron kang pabango. Ang hinahanap namin, yung natural na amoy mo. Yung amoy ng kakalipas maligo. Ang pinopoint out ko dito, make sure na meron kang hygiene. Napaka sarap po, or ito po yung amoy na hindi makakalimutan yung natural mong amoy. Kasi magkakaiba po talaga ang amoy. Kaya nga, napakahalaga na meron kang hygiene. Okay? Kasi na tayo sa number 5. Kung paano ka makisama sa kanyang pamilya at kanyang mga kaibigan. Kasi ito yung isang hinahanap namin. Tinitignan namin sa babae kung marunong ka bang makisama. Kasi kung hindi, naku, ang hirap. Parang ang hirap kang ipakilala, ang hirap kang isama,
sa mga outing, lalo na kung meron siyang mga kaibigan, meron silang mga activities, tapos hindi mo alam makibagay, medyo hindi pong maganda yon. Okay? Hindi ko sinasabi na makibagay kayo in a way na kapag nagda-drugs sila, makipag-drugs ka din, na kapag nagiinom sila, ay talagang magiinom at maglalasing ka din. You know, I mean, hindi ganun. Kundi alam mo lang makisocialize, alam mo na ilugar din yung sarili mo. Alam mo na merong limit, meron ka ding limit. Yun yung mga pinopoint out ko. Kasi meron ka din namang wisdom eh. Hindi kita ina-advise na maging lasinggera. Hindi kita ina-advise na mag-drugs para lang maibagay sa kanila. Meron kang sariling buhay. Meron kang sariling gusto sa buhay. Okay? Proceed na tayo sa number 6. Yung tipong gusto mong malaman palagi kung kumusta siya. Hindi ko sinasabi na palagi mo siyang tinetext ng how are you, from time to time, kumusta, anong ginagawa mo, hindi po. Pero yung idea na concern ka sa araw namin, yung idea na concern ka sa emotion namin, yung idea na concern ka kung stress kami hindi, yun yung hinahanap-hanap namin sa isang babae. You want to know kung okay lang ako, you want to know kung kumain ako, kasi in that way, mararamdaman namin yung concern nyo. Maliit ito na bagay, but napakalaking impact sa amin para mas maramdaman namin yung respeto at pagmamahal nyo. In that way, mas lalo din namin ipaparamdam yung pagmamahal. Okay? Number 7. Ang babaeng nakakaintindi sa amin sa mga bad days namin at ang babaeng nagbibigay ng space kapag kailangan namin. Alam mo ito isang malaking factor din para mas lalo naming mahalin ng isang babae kapag nakakaintindi na ng salitang bad mood or bad days and space. Kung kailangan namin ng space, please ibigay mo yon. Huwag mo nang kulit-kulitin sa araw na yon kasi hindi yon yung tamang moments para mangulit ka. Space. Okay? Next. Kung paano ka magpa-cute sa kanya. Hindi ko po sinasabi na manggaya ka ng iba na babae na nagpapakyut, but yung original, yung talagang kaya mo, yung talagang ikaw na nagpapakyut sa kanya, ay napakahalaga po yun, kaibigan. Especially kapag nakikita namin na sinusuot mo yung damit namin, yung umaga pa lang ay tinititigan mo siyang iningitian, at may something sa tingin mo, yung tipong nagpapakyut. Alam ko na marunong ka niyan. Alam ko na meron kang alam sa mga bagay na yan. At ito, yung isang factor para mas lalo kaming may love po sa inyo kapag marunong kang magpakyut in your own ways. Okay. Number 9. Cheering him up. Ito yung hinahanap namin sa babae. Hindi lang yung kaseksihan mo, yung kagalingan mo sa kama, but a woman who knows how to cheer up their guy, their man, especially kapag down namin. Especially sa mga panahon na walang naniniwala sa amin. Sa mga panahon na nanghihina kami. Sa mga panahon na iniwan kami ng mga kaibigan, pamilya. Yun yung panahon. Kailangan mo siya or dapat mo siyang i-cheer up kasi hindi kanya makakalimutan. Ma-appreciate kanya. Okay? Ayos ba? Proceed na tayo sa number 10. Ang pagsusuot mo ng kanyang damit. Nabanggit ko na kanina. Pero alam nyo na isang napakalaking factor ito. Kapag nakikita namin talaga na sinusuot mo yung damit namin, abay, may something na sexual tension na ang cute na hindi namin maintindihan. Pero ang cute lang. Ang sarap sa eyes, ang sarap sa heart. Kasi ramdam namin na comfortable ka sa amin. Ramdam namin na okay lang sa'yo na isuot yung mga damit namin. Kahit medyo may amoy na. Sobrang laking impact po para sa amin yan. May sexual tension. Okay? Number 11. How you look in the morning. Hindi ko sinasabing pagising mo pa lang ng umaga ay mag-makeup ka na. But alam nyo ba, na sa aming mga lalaki ay ang cute ng babaeng kagigising lang. Sa tingin nyo siguro ang haggard, ang pangit, kasi hindi pa kayo nakahilamos. But I'm telling you, yung original na look mo, yung paggising pa lang ng umaga, na gulong-gulo yung mga buhok, sobrang cute sa amin po yun. Promise. Okay? Sobrang cute. Kaya chance mo na mas magpa-cute pa sa kanya. Magmumug ka lang. Number 12. Ang babaeng hindi judgmental sa kanya man or sa ibang tao. Sa partner mo man, or sa kapamilya niya, or sa ibang tao. You know, ito ang nakaka-turn off na isa sa mga babae.
Hindi ko sinasabi na lahat ng malalaki ay hindi judgmental, marami din. Pero kung nasa matinong kang lalaki, itong tinitignan. Ayaw na ayaw namin yung babaeng judgmental, mapanghusga. Nakaka-turn off. Okay, iwasan po yan. Next, proceed na tayo sa number 13. How you cook for him. Napakalaga po ng babae marunong magluto. Kasi ito po yung isa na way para mararamdaman namin na kami isang hari ninyo. Ang mapagservihan. At merong ang kasabihan ng sabi, a way to a man's heart is through his stomach. At tama po yun. Na kung gusto mo na mas mag-effort pa kami, kung gusto mo na mas iparamdam pa namin ang pagmamahal namin sa inyo, maganahan kami sa pagpo-provide, maganahan kami sa pagtatrabaho, you need to know how to cook for him. Ipagluluto mo naman siya. Especially sa pagising ng umaga na nakadamit ka pa pantulog. I mean, yung tulog na, tapos nagluluto ka, ang sarap sa ice. Yung pagising namin, ayun dun ka. Sobra po. Okay? Next, proceed na tayo sa number 14. The way you dance. Assuming natin na hindi kanya nakikita. Yung sumasayaw ka na, ini-enjoy mo lang yung music. Habang nagluluto ka, sumasayaw ka, tapos napapanood ka. Promise! Sobrang nakaka-inlove. Merong something na sexual na tension na hindi namin maintindihan. Sobrang cute, nakaka-inlove. Sumasayaw na babae, yung sinasabayan niya lang yung music while cooking or while meron siyang ginagawa. Na assuming hindi kami nakatingin. Uupo ako kung ako lang. Uupo ako at tinitingnan niya na nakangiti. At kung ano lang pumapasok sa isipan. Nakakatulong para mag-release ng mga hormones na kung saan ito yung sinasabi nilang love hormones para mas andun yung affection, andun yung in love. Okay, ayos na. Gawin mo yun. Sure. Okay, last but not the least, number 15. Kapag nakikita ka namin na sobrang nagre-relax, na nakatali yung buhok mo pataas at nakarelax. Hindi ko alam. Hindi ko rin may paliwanag. Na, like for example, doon ka sa couch, nakarelax lang, nakatali. Sobrang, hindi ko din may paliwanag. Ang cute po. Ang sarap pong panoorin, ang sarap pong tignan. Especially kung nasa beach kayo, nakarelax lang. Or matutulog ka sa kanyang dito, nakalimutan ko na, matutulog ka sa kanya, mahiga ka sa kanya, na naka-relax ka. Meron pong impact yun. Dito po, sexual tension na naman. Napakalaki pong factor yun, kahit na mga maliit na bagay, pero may impact po para sa akin. So, ito po lamang yung 15 small things na may advice ko sa inyo and I hope na meron kang natutunan. Make sure po na i-apply nyo ito sa mga partner nyo. At ngayon, kung hindi nyo na-appreciate, kung wala pa rin, red flag. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Okay, that's it. Maraming salamat. Ingat po ka palagi and God bless.